Ang walang katulad na disiplina ni Miyamoto Musashi, gabay tungo sa pagiging dalubhasa. Paunang salita, ang alamat ng mandirigmang walang kamatayan. Sa kasaysayan ng Hapon, iisa ang pangalang nangingibabaw pagdating sa larangan ng paggamit ng espada, Miyamoto Musashi. Isinilang noong 1584, nagsimula siya bilang isang samurai, ngunit kalaunan ay naging ronin, isang mandirigmang walang Panginoon. Ngunit kahit walang pinaglilingkuran, ang kanyang kakayahan ay hindi matatawaran. Bago siya namatay noong 1645, napatunayan niyang siya ang pinakamagaling na mandirigma sa kasaysayan ng Hapon, isang lalaking nakipaglaban sa 60 na labanan nang hindi natatalo, at nakuha ang unang tagumpay sa edad na 13 laban sa isang veteranong samurai. Ngunit higit pa siya sa isang mandirigma. Siya ay isang pilosopo, artista, at estratehista, isang taong naghanap ng kahulugan sa buhay lampas sa espada. Isang linggo bago siya pumanaw, isinulat niya ang Dakodo, ang daan ng paglalakad ng mag-isa, 21 prinsipyo na naglalaman ng kanyang mga aral tungkol sa disiplina, katapatan, at layunin. Sa pagtalakay na ito, tatalakayin natin ang 4 na pangunahing aral mula sa buhay ni Musashi, mga gabay na naglalayong turuan tayo kung paano mamuhay ng may tibay ng loob, focus, at dangal sa makabagong panahon. 1. Iwasan ang kaligayahan para lamang sa sariling kasiyahan. Huwag hanapin ang kasiyahan para lamang sa pansariling katuwaan. Ang sakripisyo ng isang mandirigma. Ang buhay ni Musashi ay puno ng pagkakasakdal at pagtitiis, habang ang ibang samurai ay nag-aaliw sa mga kastilyo at masasarap na pagkain. Siya ay naglakbay sa mga pinakamalulupit na lugar sa Hapon, natutulog sa mga kuweba, nagtitiis sa lamig ng gubat, at patuloy na nagsasanay. Ang kanyang prinsipyo ay simple, ang kadakilaan ay nangangailangan ng sakripisyo. Naniwala siya na ang pagpapakasisa sa ginhawa ay nagpapahina sa loob. Ang isang taong naliligaw sa karangyan, masarap na pagkain, o mga aliw ay hindi kailanman makakamit ang tunay na kagalingan. Ang disiplina ni Musashi ay hindi pagpapahirap sa sarili, kundi isang paraan upang makamit ang layunin, ang maging hindi matinag at walang kapantay. Ang bitag ng modernong kasiyahan sa kasalukuyan, tayo ay nabubuhay sa isang panahon ng walang katapusang kasiyahan at pagkabahala. Ang madaling access sa social media, junk food, at libangan ay nagdudulot ng pansamantalang kasiyahan, ngunit nag-iiwan ng kawalan ng kabuluhan. Ang epekto ng dopamine, bawat notification, scroll, at palabas ay nagbibigay ng mabilisang kasiyahan, ngunit nagpapahina sa ating disiplina. Ang bunga ng kaginhawahan, kapag pinili natin ang madaling kasiyahan kaysa sa mga tagumpay na pinaghirapan, ipinagpapalit natin ang tunay na kasiyahan sa pansamantalang ligaya. Ang solusyon ni Musashi, hanapin ang tunay na layunin. Para kay Musashi, ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa pagsusumikap para sa isang makabuluhang layunin. Isipin ang kasiyahan ng pagbabasa araw-araw sa loob ng isang taon. Ang kagalakan ng pagbabago ng iyong katawan sa pamamagitan ng pagsasanay. Ang tagumpay ng pagtatayo ng negosyo pagkatapos ng taon ng pagsisikap. Ito ang mga bagay na hindi kayang pantayan ng mabilisang kasiyahan. Kaya sa susunod na gusto mong mag-cellphone imbes na magtrabaho, tanungin mo ang sarili, nakakatulong ba ito sa aking pangarap, o ninanakawan ko ang sarili ko ng oras? 2. Pagtuunan ng pansin ang isang bagay bago lumawak. Sa pag-unawa sa iisang paraan, nalalaman mo ang libo-libo. Ang lakas ng pagtutuon noong kabataan ni Musashi, iisa lang ang kanyang inisip, ang maging pinakamagaling sa espada. Araw-araw siyang nagsasanay mula umaga hanggang gabi, hinahamon ang bawat kilalang mandirigma, at pinuhin ang kanyang kakayahan, nang magtagumpay na siya.
saka lamang siya lumawak sa pilosopiya, sining, at estratehiya. Ang kanyang pamamaraan ay katulad ng konsepto ng deep work, ang ideya na ang tunay na kagalingan ay nangangailangan ng lubos na pagtutuon, hindi pagsasawalang bahala. Ang problema ng sobrang pagpipilian ngayon, tayo ay nahaharap sa kabaligtaran, napakaraming pagpipilian, ang buhay ay puno ng mga kasanayan, libangan, at oportunidad, pero limitado ang ating oras at lakas. Pagod sa pagpili, kapag masyadong maraming opsyon, mas mahirap magdesisyon. Dahilang Jack of all trades, ang paglipat-lipat ng gawain ng walang pag-unlad ay humahantong sa kahusayang pangkaraniwan, hindi sa pagiging dalubhasa. Ang payo ni Musashi, pag-ibayuhin muna bago lumawak. Pumili ng iyong espada. Tukuyin ang isang kasanayan na nais mong pag-igihin. Magsanay ng walang patid, bigyan ito ng buong atensyon at dedikasyon. Lumawak pagkatapos ng pagkadalubhasa, tulad ni Musashi, kapag ganap mo nang napag-igihan ang iyong sining, saka ka palang mag-explore sa iba. Halimbawa, ang isang manunulat ay hindi dapat hatiin ang oras sa pagsusulat ng nobela, tula, at balita hanggat hindi pa niya gamay ang isang estilo. 3. Huwag lumihis sa tamang landas, huwag kang lilihis sa iyong daan. Ang 200 ng buhay para kay Musashi, ang buhay ay isang pagpili sa pagitan ng 2 landas. Ang madaling daan, ng mga taong naghahanap ng aliw, ginhawa, at pagsunod sa nakararami. Ang mahirap na daan, isang malabo at hindi tiyak na landas na nangangailangan ng disiplina, sakripisyo, at tapang. Karamihan ay pipiliin ang una, si Musashi ay tinahak ang pangalawa. Ang disiplina ng paghihintay sa tagumpay kahit naging tanyag na siya, hindi siya nagpakasasa sa karangyon, pwede sana siyang mamuhay ng maginhawa, ngunit pinili niyang patuloy na matuto, makipaglaban, at lumago. Modernong halimbawa, kalusugan, ang pagpili ng masustansyang pagkain ay hindi masaya ngayon, ngunit magbubunga kinabukasan. Trabaho, ang paglalaan ng dagdag na oras sa proyekto ay maaaring magpahinto sa paglilibang, ngunit magpapatibay sa iyong reputasyon. Ang halaga ng pagtitiis, ang landas ni Musashi ay hindi maganda, ito ay malamig, malungkot, at mahirap, ngunit ito ang naghubog sa kanyang di matitinag na disiplina. Mahalagang paalala, ang takot at hirap ay tanda ng paglago. Ang madaling daan ay nagpapahina, ang mahirap na daan ay nagpapatibay. 4. Mamuhay ng may dangal, maaari mong isuko ang iyong katawan, ngunit hindi ang iyong dangal. Ang kodigo ng Bushido, si Musashi ay sumunod sa Bushido, ang etikal na kodigo ng mga samurai na binubuo ng integridad, tapang pagkahabag, katapatan para sa kanya. Ang dangal ay hindi opsyon, ito ay pundasyon. Ang dangal sa makabagong panahon, ang isang empleyadong nagkukulang sa trabaho ay nawawala ng respeto, ang isang kasamahan na hindi nagpapabeya, nagbibigay ng magandang resulta, at kumikilos ng matuwid ay nagkakaroon ng tiwala. Aral ni Musashi, ang maliliit na gawa ng integridad ay nagbubuo ng matibay na disiplina. Ang dangal ay hindi tungkol sa reputasyon, kundi sa respeto sa sarili. Pangwakas, ang daan ng paglalakad ng mag-isa, itinuro ni Musashi na ang disiplina ay kalayaan, sa pamamagitan ng pag-iwas sa walang saysay na kasiyahan, pagiging dalubhasa sa isang sining, paninindigan sa tamang landas, pamumuhay ng marangal, nabubuo natin ang isang buhay na ng layunin, kagalingan, at pamana. Hamon sa iyo, pumili ng isang prinsipyo ngayon, isabuhay mo ito, hindi ito magiging madali, pero ang gantimpala ay walang hanggan. Paanyaya, kung nakatulong ito, mag-subscribe para sa karagdagang karunungan,
Ibahagi ito sa taong nangangailangan ng liwanag ni Musashi. Ngayon, simulan mo na, ang iyong laban sa kahusayan ay nagsisimula ngayon.